Magandang araw mga ka-noodles! Bago natin umpisahan ang ating video ay iniimbitahan ko kayo na i-click ang aking subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga video. Kim Jong-un nag-utos sa mga militar na lipulin ang US, South Korea kung maprovoke. Sa gitna ng lumalalang tensyon, naglabas ng mariing babala si North Korean leader Kim Jong-un na nag-uutos sa kanyang hukbo na maging handa na lubusang lipulin ang Estados Unidos at Timog Korea kapag hinamon. Ang kamakailang pahayag na ito ay kasunod ng panata ni Kim na palakasin ang pambansang depensa, anupat nagbanggit ng hindi katulad na konfrontasyon na pinamumunuan ng Estados Unidos. Ang mga layunin sa estratehiya ni Kim Jong-un ay tila tumutugma sa paparating na yugto ng mas mataas na pagsubok sa armas na inaasahan sa 2024 na estratehikong oras bago ang eleksyon ng presidente ng Estados Unidos sa Nobyembre. Maraming eksperto ang nagpapahiwatig na maaaring layo ni Kim na gamitin ang isang mas malawak na arsenal ng nukleyar upang kumuha ng mga konsesyon mula sa Estados Unidos, lalo na kung muling mahalal si dating Pangulong Donald Trump. Sa loob ng isang mahabang 5 araw na pulong ng partido, sa nakaraang linggo, ipinahayag ni Kim ang mga plano na maglunsad ng 3 karagdagang military SPY satellite, paigtingin ang produksyon ng nuclear materials, at paunlarin ang mga attack drone sa buong taon. Iniinterpret ng mga analyst ang mga hakbang na ito bilang isang sinadyang galaw na naglalayong palakasin ang kakayahan ng North Korea sa mga negosasyon sa hinaharap kasama ang Estados Unidos. Sa isang kamakailang pulong kasama ang mataas na opisyal ng hukbo, binigyang diin ni Kim ang agarang pangangailangan upang patibayin ang pinakamahalagang tabak, isang malinaw na sanggunian sa programa ng nuclear weapons ng bansa. Binigyang diin ni Kim ang mga pinaniniwalaang pagkakabuo ng militares ng Estados Unidos at iba pang mga puwersang kaaway, at tinukoy ang pangangailangan para sa kanyang armadong puwersa na agarang neutralisahin ang anumang banta. Iniulat ng Korean Central News Agency ang direktiba ni Kim para sa hukbong Koreano na magbigay ng matinding saksak, gamit ang lahat ng magagamit na paraan at kakayahan, sakaling pumili ang mga kaaway ng militares na pakikitungo at pag-provoke laban sa North Korea. Binabalaan ng mga analyst at mga eksperto sa larangan na ang 2024 ay maaaring makakita ng lokal na mga labanan ng militar sa pagitan ng North at South Korea sa kanilang mabigat na pinanindigang hangganan. Bukod dito, inaasahan nila na maglulunsad ang North Korea ng mga test launch ng mga intercontinental ballistic missiles na kayang umabot sa pangunahing lupain ng Estados Unidos, kasama ng iba pang sophisticated na demonstrations ng weaponry. Ang pagbagsak ng diplomasya sa pagitan ni Kim at ng dating Pangulong Trump noong 2018 to 2019 ay huminto sa progreso sa pagpigil sa lumalaking nuclear arsenal ng North Korea. Naglaho ang mga negosasyon ng tanggihan ng Estados Unidos ang panukalang pagsira ni Kim sa pangunahing nuclear complex bilang kapalit ng malawakang pagbawas ng mga sanksyon na pinangungunahan ng Estados Unidos. Ang mga pagtantiya sa sukat ng nuclear arsenal ng North Korea ay nag-iba-iba, na umaabot mula sa mga 20 to 30 na nuclear bombs hanggang posibleng higit sa 100. Bagamat kinkilala ng mga banyagang eksperto ang mga pagsulong ng North Korea, binabanggit nila na ang bansa ay mayroon pa ring mga hadlang na teknolohikal sa pagdevelop ng ganap na functional nuclear-armed intercontinental ballistic missiles. Gayunpaman, ang mga kasalukuyang mas maikling layo ng mga misil na may kakayahang magdala ng nuclear sa South Korea at Japan ay nagtataglay ng direktang banta. Ang pandaigdigang komunidad ay nananatiling nababalisa, habang ang agresibong retorika at military posturing ng North Korea ay nagdudulot ng pag-aalala sa posibleng paglala ng conflict at ang mas malawak na implikasyon nito. Ang diplomatikong pagsisikap at internasyonal na usapan ay agaran na hinahanap upang pigilan ang patuloy na tensyon at maiwasan ang isang mapanganib na kaganapan sa Korean Peninsula. Maraming salamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang aking video, paki-click ang like and share button at kung hindi ka pa nakasubscribe, ay i-click mo na rin ang subscribe button at ang ating notification bell para lagi kang updated sa aking mga upload.